Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal kababayan sa mga lupalop ng mundo kayo ngayon napadbad? Welcome uli kayo sa aking channel, Norbeb Heart Vlog. Welcome to this podcast. Okay, so aking mga minamahal na kababayan, meron naman tayong bagong pag-uusapan ngayon na dalawa. Una ay ang reaksyon ni VP Sara Duterte dito sa siwalat ni BBM sa 15 ka malalaking company na noon ay pinagmalaki niya na ang about sa flood control na nagawa niya noong 2024 at muling ito nga ay nagkaroon ng issue dahil sa sunod-sunod na pagbaha. At pangalawang pag-uusapan natin ay dito naman sa mainit na Senate Blue Ribbon na si Senator Marcoleta dito sa kanyang paggisa dito sa isang may-ari ng involved pa rin ng flood control na isa sa may-ari ng company na to na si Alan Corinto, na kung saan ay gusto niyang gusto niyang imamartilyo. Ganon. So, bago natin tutuloy itong pinag-uusapan natin, kung bago man kayo sa aking channel ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang notification bell para maging updated kayo sa anumang video ang aking i-upload. Okay, so aking mga minamahal na kababayan ay bago natin to sisimulan itong dalawang pag-uusapan natin dito na mainit-init pa, mas mainit pa sa pandesal na pinainit sa oven, ay dito muna tayo sa segue dito sa panukala ni Senator Robin Padilla dito sa gusto niyang dahil nga sa, kung maalala nyo ay nagkaroon ng issue sa Senado na merong mga pangyayari na isa sa staff o employee ng senator na nangamoy ng dahon. Kaya dito ay nagkaroon ng lahat ay sumang-ayon dito sa Senado na sila ay magkakaroon ng random test para sa bawat senador at empleyado nito o staff nito ay gagawa ng test para ma-secure o malalaman na talaga sila ay malinis. Pero dito sa panukala ni Senator Robin Padilla ay gusto niyang gawing lahat na ng mga opisyales ng gobyerno o sabihin natin na mga politiko. Unang-una dito ay ang sa executive o si Bongbong Marcos, pinakauna niyan, down to LGUs. Ito yung bagong panukala ni Senator Robin Padilla. At sana ito ay sagutin ng nasa palasyo. Sasagutin kaya ito? Syempre, kung wala namang itinatagong pulburon, kung hindi ka naman gumagamit ng pulburon o hindi ka sumisinghot ng pulburon, ba't ka matatakot, di ba? Kung malinis ka, kahit sino, para mapatunayan mo, siyempre ikaw ay public servant, di ba? Public servant is a public trust, ganon, di ba? Ganon ba yun? So dapat, para magtiwala yung mga tao sa'yo, siyempre, lalo pat presidente ka, di ba? So dapat, para pakita mo talaga sa kanila na ikaw ay talagang malinis ka. Oh. So, kapag ginawa mo yung pagpatest ng pulburon at naging negatibo ka, abay, palakpakan natin, di ba? Yun lang naman ang gustong itong panukala ni Senator Robin Padilla. Maganda to maganda. Pero merong ilan sa sa membro ng Kamara ay nagreklamo rin, pumalag dahil parang daw sabi nila ay parang teatris lang daw to o palabas lamang o gimmick. Pero hindi sa ganon. Pati ba naman congressman, pati man itong congressman na to pumapalag. Ano ka, guilty ka? Maganda tong panukala ni Senator Robin Padilla para sa lahat ng mga opisyales ng gobyerno. Dapat magpatingin ng pulburon para at least mapanatag yung mga tao na ito talaga siya ay malinis, lalo sa ating presidente na may issue pa man din, di ba? Oh. So dito naman pangalawang pag-usapan natin dito yung nasa screen din, itong DPWH secretary na si Bonuan ba to? Itong DPWH secretary na napaamin siya ni
Senator Marcoleta na talagang meron talagang pangyayari na lalo sa amount ng sa 5.9 billion pesos na dito sa issue ng flood control, na meron talaga nangyari na ghost flood control. Ibig sabihin peke. Gumawa lang sila ng mga papel na merong ganito, pero walang actual na flood control. So, alam niyo mga kababayan, mga minamahal kong kababayan, ito ay seryosong usapan to. Dahil hindi ito maliit na mahalaga. Dahil itong budget ng flood control sa Pilipinas, sa kabuuang budget nito ay umabot sa 545.64 billion pesos. Hindi ito biro. At kabilang dyan yung mga iba dyan na ghost flood control project ay umabot ng sabi nga ni Bunuan na 5.9 billion pesos. Kaya ito mga pera na to ay mula sa mga taxpayer ng Pilipino, na sa halip na ibalik sa kanila, ibalik sa mga tao yung serbisyong maganda para maiwasan yung lahat ng mga flood control, para maiwasan yung mga baha-baha na yan, dahil sa pagsagawa ng tamang pag-implementa ng tamang flood control, na yung mga gamit doon, kung ano na nalagay doon sa materials ay tama, ay hindi mangyayari itong mga ganitong sakuna na mga baha kung ginawa yung tama. Pero dahil sa nakawan, dapat talaga managot ang mga sinumang mga mula sa politiko, mga congressman, sino man ang involved dito, at sino man sa DPWH ang mga involved dito, at sino sa mga contractor ang involved dito. Ang masaklap, meron sa mga congressman na sila rin yung co-owner ng isang company o construction company, na kumbaga sa kanila na yung construction company, sila pa yung nagpupondo, tiba-tiba na sila. Diba? So grabe itong, kailangan talaga dito merong mananagot sa flood control project na to eh. Kailangan meron talaga mananagot dahil mahirap nito, mahirap. Dahil hindi lang yung pera ng mga taxpayer na Pilipino yung nawawala o nananakaw, kundi pati yung naapektuhan ng flood control na bumaha yung kanilang yung ari-arian, yung negosyo, o yung mga ano pa man dyan, o mga gamit nila na maaaring masisira dahil sa baha. Yun talaga ang isa sa naapektuhan dyan. Hindi lang yung mga ninakaw na billion pesos mula sa taxpayer ng mga Pilipino. Okay? Kundi yung mga naapektuhan nito. Nakakalungkot talagang yung nangyayari ngayon. Talagang itong mga nasa mga tao, mga nasa politiko ngayon sa ilalim ni BBM, talagang para sila mga octopus. Kanya-kanyang sandok. Di ba? Nakakadiri at nakakadiri na nakakahiya kayo. Oh. Okay, so ngayon mga minamahal kong mga kababayan, nautal na ako, ay sisimulan natin ang panonood dito sa pag-interview kay VP Sara Duterte nung nasa Paris siya, ay tinanong siya kung anong kanyang reaction dito sa pagsiwalat ni PBBM dito sa 15 na construction company, malaking construction company sa buong Pilipinas ang involved dito sa flood control project na to. At mapakinggan natin dito ang sinabi ni VP Sara Duterte, ay marahil ito ay ginawa lang ni Bongbong Marcos para lamang sa susunod na mga baha ay wala nang masabi ang mga tao. Dahil ang sabi ng mga tao ay talagang isiniwalat ni BBM itong mga magnanakaw na to. Wala nang masabi mga tao. Kumbaga mind conditioning itong ginagawa ngayon. So panonoodin natin ang buong interview dito kay VP Sara Duterte, ang kanyang reaksyon.
May we have your reaction po doon sa naging hakbang ni Marcos Jr. to investigate contractors on the flood control project. Sa tingin niyo ma'am, mas dapat imbestigahan at panagutin ang mga kongresista na involved sa anomalous project kaysa sa mga contractors? Well, lahat sila dapat. No, hindi lang yung mga contractors dahil yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Kung maalala ninyo, meron akong ginawa na interview noon kung bakit ako umalis sa Department of Education. Binagyat ko doon na 2 tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung si Zaldico, mga minamahal kababayan, ay isa sa co-owner ng SunWest Incorporated. Yan yung nilagay ni Martin Romualdez na dati na nung nakarang taon 2024 ginawa niyang House Committee Chair on Appropriation. Kumbaga siya yung siya yung ginawa na itinala doon, nilagay para gagawa ng mga pagbabudget, pag-i-slice ng mga budget sa every department sa Pilipinas, every government agencies department, na siya yung maglalagay ng pondo, ganito, ganyan. At pwede niya rin yan sisingitan. Tulad ng sinasabi ni VP Sara Duterte nung siya ay nung DepEd Secretary pa, na kaya siya umalis dahil hindi niya masikmura yung ginagawang bibigyan siya ng budget na halimbawa 5 billion pesos o 5 million pesos, ay pagdating kila Romualdez at Zaldico ay gagawin nilang 15 million pesos. Samantala, ang kailangan lang ng DepEd ay 5 million pesos. Pero kila Zaldico at Romualdez gagawin nilang 15 million pesos. So yun ang hindi masikmura ni VP Sara Duterte na gagawin yun. Dahil itong si VP Sara Duterte, pag sinunod niya yun at patay mali siya, pag nagkaroon ng investigasyon, siya ang magiging kawawa. Hindi yung dalawang oplok na yun, na si Romualdez at saka si Zaldico. Kaya agad-agad umalis si VP Sara Duterte sa DepEd Secretary dahil ayaw niya ng ganung kalakaran. At nung umalis siya, agad-agad din na tinitira si VP Sara Duterte ng kung ano-anong mga issue katulad itong CAF o confidential fund, at nauwi na ito sa impeachment na nahudlot naman, naging hangin. Yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Dahil nakita namin yon sa Department of Education, nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko. Bakit kaya walang reaction si Bongbong Marcos nung nagsumbong si VP Sara Duterte? Ano kaya ang pinanghahawakan nitong si Romualdez na hindi masisipa ni BBM, na ito talagang sumisira sa pangalan ni BBM, itong si Romualdez Ito ang nagpapagulo sa Pilipinas, sa totoo lang. Ayon sa mga ibang mga eksperto, na sabi nila sa mga analysis nila, na kumbaga itong si Romualdez ay parang siya yung presidente. Dekorasyon na lang o orchids na lang si PBBM dyan sa palasyo. Dahil parang nagpapatakbo sa Pilipinas ay itong si Romualdez. At hindi natin maintindihan bakit sa dami-dami ng anomalya sa Kongreso, sa Kamara, ay hindi man lang niya may patawag at masumon itong si Speaker na mapagsabihan man lang itong pinsan niya na, ba't mo gagawin yan? Ako masisira dyan. Pero tansya ko dito, tansya ng mga iilan o mga ibang tao ay merong last card tong may last card na hinawakan tong si Romualdez, na hindi basta-basta maliligwat ni BBM dahil baka sila ang magkasiraan at masisira si BBM sa last card na hawak nito. Kaya ganito na lang itong kakakampante itong si Romualdez dyan sa pagiging speaker niya. Parang itong si BBM nakatali yung dalawang kamay niya kay Romualdez. Diba? Ginagawa nila yan para lang sabihin sa susunod na baha na, tingnan nyo, may ginawa naman kami. Parang parang mind conditioning yan di ba? Mind conditioning, gagawa kami ng ganito. O sige, kunyari,
isiwalat ko yung mga anomalya o yung 15 malalaking kumpanya sa buong Pilipinas, at least sa sunod na pagbaha ay meron na akong excuses. Mind conditioning yan. In advance. Pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. O yun, ganun talaga yun. At least, pag nakita ng mga tao ngayon ay siniwalat ni BBM tong 15 malalaking company ng kontraktor sa Pilipinas. So, siyempre yung mga tao na mababaw rin yung kanyang analyzation ay sabi, meron naman ginawa yung presidente. Pero sa totoo lang, hanggang doon lang yun. Hindi nga niya mapangalanan yung bawat kung sino nagmamay-ari ng 15 na yun 15 na company na yun Okay. So ngayon mga minamahal kong kababayan, ang susunod na natin pag-uusapan ngayon ay tungkol dito sa kung paano ginisa ni Senator Marcoleta bilang isang Blue Ribbon Committee ay itong may-ari ng isang company na kabilang doon sa 15 na isiniwalat ni BBM na ito ay nagngangalang Alan Corrento. No? So ito ay nagkakanda utal-utal na siya sa pagsasagot dito kay Senator Marcoleta At ito ay parang nauwi na yata sa gusto na yatang mamartilyuhin ni Senator Marcoleta to Imagine kung tinanong siya na parang kailan ka nagsimula, tapos ang sabi niya wala pa, pero mamaya-maya ay meron na naman siyang sagot na komplikado dun sa unang sagot niya, di ba? Hindi mo kasi mapaikot to si Senator Marcoleta Ito dating itong abogado to practitioner to Hindi mo to mapaikot. Ito panunurin natin to. Guillermo, ang pinag-uusapan natin flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Umikot ang tumbong na to Umikot ang tumbong niya sa nervous sa takot niya Ay, nako. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito This, na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa Kita nyo, nung unang tanong ni Senator Marcoleta, ay sabi niya, hindi pa siya nakapagsimula. Ngayon naman, nung tinanong ni Senator Marcoleta, ang sagot niya, marami na. Marami na siyang na-execute. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mamartilyuhin ka na yun tingnan mo Alan na Corrento. Andyan yung martilyo ni martilyo ni Thor, andyan kay Senator Marcoleta. Hampas siya sa ulo mo yan, umasyas ka sa yung mga sinasagot dyan. Ay nako. Ito. Minamahal ko kababayan, seryosong usapan to kailangan talaga merong mananagot dito dahil hindi lang naghahasa dito yung pera ng sambayan ng Pilipino, yung mga taxpayer na dapat sana ibalik sa mga Pilipino ng tamang serbisyo diyan sa flood control na yan para mawala yung para mawala yung baha. Dahil kung talagang inimplementa nila yan, maiwasan sana yung mga baha diyan lalo sa Kamaynilaan. Pero kasi hindi nila inimplementa at dinagdagan pa ng Ghost Flood Control Project na kunyari meron pero wala naman pala, puro ninakaw, no?
talagang nakakadiri at nakakahiya itong gobyernong ito. At dapat to si BBM talagang gagawa siya ng kamay na bakal. At least bago man lang siya magtapos dito sa kanyang termino bilang presidente, meron man lang masabi mga tao na meron siyang nagawa. Pero nasa midterm na wala pa rin nagawa No, di ba? At saka yung dapat itong panukala ni Senator Robin Padilla na dapat magpa-random drug test ang lahat ng government official, mga politiko from executive down to LGUs ay dapat magkaroon ito. Ay maganda sana dahil public servant sa public task. Yun ang dapat para magkaroon ng tiwala ang mga sambayan ng Pilipino sa sino man yung kanilang tinitingala na pinuno. Lalo ikaw, PBBM. Magpatingin ka na ng pulburo, magpa-test ka na para mawala yung agam-agam na mga sambayan ng Pilipino na itong issue sa iyo ay hindi mawala sa kanilang yung sa kanilang mga isip na itong ating pangulo ay bangag, tulad ng sinabi ng dating presidente na si FRD ng presidente ngayon ay bangag. Okay, so aking mga minamahal na kababayan, hanggang dito na lamang hanggang sa susunod na ating mga pag-uusapan na patungkol sa mga mainit na issue sa ating bansang Pilipinas. Ay bago man tayo maghihiwalay, aking mga minamahal na kababayan, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa mga bidyong aking i-upload. Maraming salamat, ingat lagi dyan, safety first.